Ipapaliwanag natin ang tungkol sa mekanismo ng sistema ng penaysayon, ang sistema ng pensiyon ng pagtutulungan, sa pagtanda, pamumuhay sa panahon na hindi na makapagtrabaho dahil sa aksidente o sakit at pag namatayan ng haligi ng pamilya na siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Ipinag-uutos at obligation ng bawat mamamayan na naninirahan sa syudad ng Koiguchi na nasa edad na 20 hanggang 60 taong gulang na sumali sa pambansang pensiyon, kasama dito ang lahat ng dayuhan na naninirahan sa Japan. Anuman ang nasyonalidad. Ang pensiyon ay hindi matatanggap kung hindi magbabayad ng kontribusyon. Sa madaling salita, hindi makakatanggap kung hindi magbabayad. Nahahati sa tatlong klase ang matatanggap na pensiyon. Isang una, old age pension, pensiyon sa pagtanda pagdating ng edad na 65 taon. Dalawang pangalawa, disability pension para sa naging baldado dahil sa sakit o aksidente. Tatlong pangatlo, survivor pension sa namatayan ng haligi ng pamilya. Maaaring makatanggap ng alinman sa nabanggit na pangalawa o pangatlo. Ang pensiyon ay hindi lamang para sa pagtanda, bagkus ay sistema ng pagtulong sa panahon ng pangangailangan. Hindi makakatanggap ng pensiyon kahit miyembro kung hindi nagbabayad ng kontribusyon o buwanang bayad. Dalawang bagay na dapat tandaan para makatanggap ng pensiyon. Una, kailangang sumali para maging miyembro panag-alawa, magbayad ng buwanang kontribusyon. Nahahati sa tatlong kategorya ang pagsali sa pensiyon. First uninsured person, third uninsured person, at Social Security pensiyon kung namamasukan sa kumpanya o empleyado ng gobyerno. Ang miyembro ng Social Security pension ay tinatawag na second uninsured person. Ang beneficiary, asawa o kapamilya ng miyembro na nasa second uninsured person na nasa edad na 20 hanggang 60 taong gulang ay kasama sa third uninsured person. Dito ang beneficiary ay kailangang mayroon lamang 1,300,000 yen na kita para sa isang taon. Ibig sabihin umaasa lamang sa kita ng miyembro ng Social Security pension. Ang mga taong ito ay hindi magbabayad ng buwanang kontribusyon, bagkus, ito ay kasama sa binabayaran ng miyembro ng Social Security pension. Ang pagsali ay maaaring sasabihin sa pamamagitan ng miyembro o ipaalam sa kumpanya. Maliban sa nabanggit na third uninsured person, at miyembro ng Social Security pension, ang mga miyembro na nasa edad na 20 hanggang 60 taong gulang. 80, nagbabayad ng pambansang pensiyon, ay karaniwang tinatawag na first uninsured person. Maaaring gawin ang pagsali sa City Hall sa counter ng National Pension. Tumatanggap din ng aplikasyon sa mga branch office ng Koiguchi City. Pagkatapos sumali at maging miyembro, ipapadala ng Japan Pension Office ang payment slip para sa kontribusyon sa pamamagitan ng koreo. Ito ay babayaran sa convenience store o sa financial institution kagaya ng bangko. Maaari din ang auto-debit sa account o pagbabayad sa pamamagitan ng credit card. Sa ganitong paraan, kailangan pumunta sa pension office para sa pamamaraan. Mayroon ding discount kung babayaran ng maaga ang buong halaga. Pagkatapos sumali at maging miyembro, ipapadala ng Japan Pension Office ang payment slip para sa kontribusyon sa pamamagitan ng koreo. Ito ay babayaran sa convenience store o sa financial institution kagaya ng bangko. Maaari din ang auto-debit sa account o pagbabayad sa pamamagitan ng credit card. Sa ganitong paraan, kailangan pumunta sa pension office para sa pamamaraan. Mayroon ding discount kung babayaran ng maaga ang buong halaga. Sa mga taong hindi makakabayad dahil sa nawalan ng trabaho o kung onti ang natanggap na sahod, mayroong sistema ng exemption o pagpapaliban ng pagbabayad ng kontribusyon. Mayroong sistema ng pagbabayad para sa miyembro na student. Exemption, pagpapaliban ng pagbabayad o espesyal na paraan ng pagbabayad para sa estudyante. Mag-apply at magsumite ng mga dokumento sa City Hall o sa Pension Office. Sa Pension Office, tatanungin ang kinita ng nakaraang taon ng mismong tao, asawa, o ng head ng household at iimbestigahan kung maaaring ma-exempt o may pagpaliban ang pagbabayad. Depende sa resulta ng imbestigasyon,
tatanggapin ang aplikasyon at maaaring ma-exempt o hindi na kailangang bayaran ng premium o magiging maliit lamang ang babayarang halaga. Ang pagpapaliban at espesyal na paraan ng pagbabayad para sa estudyante ay hindi kasama sa kabuuang halaga na matatanggap sa old age pension. Ito ay kasama sa bilang ng taon na itinalaga upang makakatanggap ng pensyon. Sa exemption, kaunting halaga lamang ang masasama sa kabuuang halaga na matatanggap sa old age pension. Sakaling maluwag na at gustong bayaran ang na-exempt na halaga, maaari itong bayaran kung walang 10 taon. Maaaring hindi makatanggap ng pensyon sa pagtanda kung hindi nagbayad ng kontribusyon. Makatanggap man maliit lamang ang halaga. Maaari ding hindi makatanggap ng disabled pension o survivor's pension sakaling kakailanganin. Bukod dito, tungkulin ng pagsali, at ang miyembro ay obligadong magbayad ng kontribusyon. Maaaring maremata ang mga ari-arian kung hindi magbabayad. Pakiusap na sumali at magbayad ng kontribusyon. Ayon sa alituntunin, ang namamasukan sa kumpanya at empleyado ng gobyerno ay miyembro ng Social Security Pension. Ang kontribusyon ay kinakalkula depende sa buwan ng sahod at bonus. Hati ang miyembro at kumanya sa pagbabayad. Ang buwan ng bayad sa kontribusyon ay binabawas sa buwan ng sahod o bonus. Ang kumpanya ang mag-aasikaso ng pamamaraan ng pagsali. Ipapaliwanag naman natin dito ang halaga na matatanggap sa old age pension. Gawin halimbawa ang 20 taong gulang pa lamang na nakatira sa Japan. Edad 20 hanggang 60 taong gulang ay kailangang sumali sa pension at magbayad ng kontribusyon sa loob ng 40 taon. Subalit sa mga kadahilanan, hindi nasusunod ang 40 taon. Para makatanggap ng old age pension, kailangan nakapagbayad at least 10 taon. Kasama dito ang panahon na na-exempt, na ipagpaliban na pagbabayad o espesyal na paraan ng pagbabayad para sa estudyante at kailangan na may 120 buwan. Ito ay matatanggap sa edad na 65 taong gulang. Samantala, wala sa Japan ng 20 taong gulang, pagkatapos ay pumunta sa Japan at kumuha ng nationality. Marahil ay walang 10 taon nagbayad ng kontribusyon bago umabot sa edad na 60 taong gulang. Halimbawa, 55 taong gulang dumating sa Japan, at kumuha ng nationality. Naging 60 taong gulang. Ang panahon na nagbayad at na-exempt ay 5 taon lamang at hindi umabot sa 10 taon. Kung walang 10 taon, hindi makakatanggap ng old age pension. Dahil sa kumuha ng nationality at nakakuha ng permanency, simula edad na 20 taong gulang, ang panahon na nasa ibang bansa bago kumuha ng nationality ay makakasama sa panahon na kakailanganin para maging 10 taon. Kung mas mahaba sa 10 taon, makakatanggap ng old age pension sa edad na 65 taong gulang. Ang patakaran sa pagtanggap ng disability pension ay batay sa ibinayad na kontribusyon sa pensiyon bago pa magkasakit o mabaldado. Unang pagkakataon na magpatingin sa doktor mula nang maging baldado sanhi ng aksidente o pagkakasakit. Hindi makakatanggap kung hindi bayad ng higit sa 2/3 road, o 60%. Pareho din ang survivor's pension. Hindi makakatanggap kung namatay at ang nabayaran lamang na panahon ay walang 2/3 road o walang sa 60%. Mayroon din marahil taong nagbayad ng kontribusyon ng panahong nakatira sa Japan subalit kailangang umalis ng Japan para umuwi sa sariling bansa. Kung may karapatang makatanggap ng old age pension, kahit umuwi na sa sariling bansa, matatanggap ang binayarang halaga sa edad na 65 taong gulang. Ngunit mayroon din marahil tao na hindi umabot sa itinalgang panahon ng pagbabayad. Sa ganitong pagkakataon, mayroong sistema ng pagbabalik ng ilang porsyento ng ibinayad na kontribusyon sa pamamagitan ng lump sum payment kung pirmahin ang mga kailangan para makatanggap ng lump sum payment. Inuobliga ang pagsali sa pensyon at kailangang magbayad ng kontribusyon. Maraming pakinabang sa sistemang ito. Para makatanggap ng benepisyo, huwag kalimutang magbayad ng kontribusyon.
Bilang karagdagan, kung ang tao ay hirap sa pinansyal, mag-apply para sa exemption, pagpapaliban ng pagbabayad at espesyal na pamamaraan ng pagbabayad para sa estudyante.